Hindi pa pwedeng ano. Ito, pakinggan din natin itong ito namang isang political analyst naman. Binasag na ang katahimikan ni dating Speaker Martin Romualdez. Di ko alam kung narinig nyo po ang kanyang paliwanag dahil parang hindi yata pinagbigyan na siya'y makaalis tapos marami siyang mga sinabi. Ano ang nararamdaman nyo po? Possible na nakikita ninyo sa nararamdaman ng dating speaker, siya ba ay tila nilalaglag na o ilalaglag na kaya't ganito ang kanyang mga naging pahayag? Well, una sa lahat nakakapagtaka at we have to give credit din sa ating ombudsman Boying Remulla. Maraming talagang tingin ko isa ako dun sa mga nagulat dun sa pagpapasya niya na talagang kahit papaano talagang umiiral pa rin din at meron talagang partiality na nakakaasa yung taong bayan na ginagawa ng ombudsman ang kanyang trabaho bilang pagiging impartial. Kasi ako nagulat na hindi pinayagan o merong ibang approach ang ombudsman na hindi pagpayag o hindi pag-aalaw bagamat inalaw siya ng House of Representatives pero hindi siya inaalaw ng ombudsman na makaalis at makaliban ng bansa para magpa-check up sa Singapore. Pero ang gusto ko sanang bigyan ng tuon ng pansin dito, parang nakakapagtaka na all of a sudden na nung nahuli si former Representative Zaldico, biglang yung pattern na magpa-check up sa ibang bansa ang naging direksyon ni former Speaker Martin Romualdez. Pwede nating sabihin na coincidence lang ba siya? Pero anong sumunod na naging aksyon niya? Ay biglang binasag niya ang kanyang katahimikan. Di umano, dun sa pahayag niya, nang magsalita siya tungkol sa usapin ng flood control issue na tingin ko long overdue na dapat matagal na siyang nagbigay ng pahayag patungkol dito. Kita niyo yung mga political analyst, yung mga totoong political analyst Wag yung mga katulad nila Haydarian, mga katulad nila, sino ba to? Yung si Bungi. Wag yung mga ganun. Yung tunay na political analyst, isa lang ang talagang sinasabi, bakit ngayon ka lang? Bakit medyo, overdue na ika nga. Alam niyo kung bakit? Simple lang naman po yan eh. Noong una kasi hindi siya ang pinupuntirya ni Marcos. Si Marcos ang, dandaan ninyo wag natin kakalimutan to. Ipasok natin to sa ating kokote. Si Marcos ang pumunan nito. Sona, siya talagang nauna, sabi niya. Siya, hindi yung mahiya naman kayo Hindi yun ang una. Ang unang-una talaga, yung sinabi niyang, may natapos tayong 5,500 na flood control project. Yan ang tunay na nauna. Kaya tama si Auntie Claire na sinasabi niya na nauna daw si Marcos. Oo, siya unang nagyabang na merong 5,500 na flood control project. Napahiya siya kinabukasan dahil bumaha at lintik nga naman. Kahit yung mga dating hindi bumabaha, bumaha na. So siya may kagagawa nitong mga pangyayari na ito. Ito pa ang matindi nito Isipin nyo na mabuti ito. After 1 year, biglang sinabi niya mahiya naman kayo. Anong ginawa ng mga congressman? Nagpalakpakan. Bakit? Ngayon ko lang naiintindihan kung ba't sila nagpalakpakan Siguro sinasabi nila, akala mo kami yung tatamaan nito. Ikaw ang tatamaan nito, animal ka. Siguro yun ang nasa isip ng mga nandun. Ikaw rin naman ang pumipirme. Alam mo, ito feeling ko magaling itong mga congressman natin Kasi tandaan nito, mga veterano magnanakaw na ito, mga animal na to Veterano magnanakaw na ito, mga ito. So sabi nila, sige, mahiya pala kami Ikaw din ang tatamaan. Ikaw ang nag-propose, sa'yo rin ang ending, pipirmahan mo din. Baka nasa isip ni Marcos, akala nyo, nalamangan nyo ako sa palakpak ninyo Animal kayo, kung kayo veterano, mas veteranong pamilya ko sa pagnanakaw. Baka ganun ang nasa isip. Di ko sinasabing totoo yun Baka ganun ang nasa isip niya. Kala nyo, veterano na kayo magnakaw Relax. PhD ho kami, mga Marcos.
Tapos, nung nagkalaglagan na, sabi niya, alam ko na mangyayari to, sisisihin kami. Sige, huwag kayong mag-alala, ilalaglag namin si Romualdez. Ngayon, nung una kasi wala walang pumupuntirya kay Romualdez. Takot. Ang isang tao lang ang maaaring magturo kay Romualdez. Na all along, akala ni Romualdez, hindi gagawin. Sino ito? Walang iba kung hindi yung pinsan niyang si Marcos. All along, akala niya, matibay kami nito. Hindi ako ilalaglag nito. Kaya kami nito. Sasaluin kami nito pag nagkagipitan. Bigla niyang naramdaman na inuunti-unti siya. To the point na nung parating na napapabalita na si Saldico na iuuwi dito at malamang sa malamang siya ituturo doon. Alam naman niya yun. Di ba? Biglang nagpaalam. Biglang pumasok si Bida-Bida. Si Remulla, sabi niya, hindi kami papayag. Hindi ko alam kung alam ba ni Marcos na yun ang sasabihin ni Remulla. Basta nagsalita si Mura, hindi kami papayag. Ayun na, pumantig na ang tenga ng hari ng Pilipinas. Alam mo kung ano nangyayari dito mga kababayan? Ego. Pare-pareho silang may pride. Ang tindi ng pride nila. Sino ba ang hari? Si Remulla ba? O ang Romualdez? Yun ang totoo eh. Naglalaban sila kung sino ba ang hari sa bansang ito. Kasi kung maalala nyo, may mga napapabalitang ang nagpapatakbo ng gobyerno hindi naman si Marcos. Ang nagpapatakbo ng gobyerno walang iba kung hindi si Remulla. Diba? Ang mga Remulla ang nagpapatakbo ng gobyerno. Yung kapatid niya na si John Vica at saka siya bilang ombudsman. Akala nila sila nagpapatakbo ng yan ang bali-balita. Remulla. Pero syempre, hindi papayag naman yung pinsan na si Romualdez. 'Di ba? Una, kung papansinin ninyo, 'di ba, nag-resignation si Romualdez. Feeling ko pinwersa siya ng ni Marcos na mag-resign ka na para medyo manahimik yung issue. Baka sabihin wala tayong ginagawa. Nung nag-resign siya, nanahimik ba? Hindi. Etong si Remulla, tuloy-tuloy sa power trip niya. Okay. Kami nang bahala sa'yo. Didemanda ka namin. Sama-sama kayo. Ayan, nagmagaling si Remulla. Nabuisit niya yung si Romualdez. Sabi niya, lintik ka ha. Sige. Pipitikin ko ngayon yung aking pinsan na presidente. Siya ang tatamaan. Daldal ka pa. Sige, daldal ka pa. Nagkamali. Sa totoo lang, nagkamali din ng lagay si Marcos dito kay Romualdez. Kay Remulla sa ombudsman. Kasi remember, ang ombudsman, hindi mo matatanggal yan. Kahit magpalit ng presidente, mananatili yan hanggang buong termino niya. Unless, ma-impeach siya. Impeachable po kasi ang ombudsman So, fixed term niya kahit magpalit ng presidente. So, wala na siya ngayong pananagutan sa presidente. Yung kapatid na si John Vica, pero siya, wala na. Wala na ho siyang pananagutan sa presidente. So, pwede niyang sagasaan kung ano man yung pinoproteksyonan ni Marcos. Na ngayon, ang dumadating si Remulla, si Romualdez. So, si Romualdez ngayon, ganun iniipit yun na ako, magpaparinig na ako. Nagparinig siya ngayon. At sinasabi niya, sino ba ang nagpipirma? Sino ba nag-i-implement ng budget? Kanino ba nanggaling ang budget? Executive. Di ba? Kaya nga, tama yung mga analyzation ng political analyst na bakit ngayon lang? Kung kailan ka ginipit, kung kailan lumalabas yung pangalan mo tsaka ka nagsalita, ibig sabihin nito, this is not out of concern or this is not para sa bayan, ngunit ito'y para sa sarili mo. You're trying to save yourself from this issue. Yun ang ginagawa mo ngayon, Romualdez. Sinisave mo lang yung puwet. Kasi tatamaan ka na talaga. Nilaglag ka na sa bangka Diretsong mismong sa kanya na talagang inaasahan ng taong bayan na ano ba talaga? May kinalaman ba siya? Ano yung mga resibo o ano yung mga pupwedeng magbigay daan para talagang sabihin niya na yung kiniklaim niya ay siya ay inosente o wala man lamang na kinalaman pagdating dito sa usaping ito na talaga namang buwan nang nakalilipas pero
hindi matuldukan at talagang ito nakikita na natin ngayon na turn of events na talagang siguro nilalayo ng Diyos na tulungan tayo at talagang may patnubay na ang Poong May Kapal na talagang mapanagot kung sino man yung dapat mapanagot pagdating dito sa usaping ito. Pero dito kung babasahin natin, no, at pakikinggan natin yung kanyang nabanggit, parang meron siyang alam eh. Kumbaga parang sige, gipitin niyo pa ako at handa kong ilahad kung ayaw niyo sa usaping legal, kung sa court of public opinion, meron din akong ilalabas. Parang ganun eh. Bakit pa pinipigil pa? So ibig sabihin, may something. Meron po talaga at saka kung titignan natin, ayan na eh, parang yung sa akin ang mag-iisip ka is the pattern. So, ano ba 'to? Dahil ba sa pagkakahuli ni Representative Saldico, biglang all of a sudden nagbigay siya ng ganyang pahayag. Maaari niya itong gawin at ginawa matagal na. Pero doon sa tema ng kanyang mga pahayag, mukhang meron din siyang nalalaman at tingin ko imposibleng wala siyang nalalaman kasi tandaan natin pagdating sa huli, ang nag-a-approve ng budget at ang nag-a-approve ng lahat ng ito ay ang speaker at ang counterpart niyang Senate President. So, ako, dalawang bagay lang yan. Talaga bang wala siyang alam o maaaring talagang hindi niya lamang nalaman dahil usapin ito ng kawalan talaga ng alam o issue ng competence which tingin ko hindi naman pagdating dun sa ikalawa kong argumento. So talagang kaabang-abang kung ano pa yung mga lalabas na pahayag at pasabog. Lalo na't eto na nandirito na ngayon na matter of time. Ang nakikita ko, Sir Admar, na sana all efforts na mapabalik talaga dito si former Representative Saldico. Kasi naniniwala ako na siya talaga yung susi dito eh. At ang katulad nga ng sinabi ko, kung yung bang statement niya na binitawan niya doon sa kanyang mga pahayag dati ay tutungtungan niya at maninindigan siya dito at hindi pagbalik niya dito parang mag-iiba yung hangin. So yun ang kailangan nating abangan patungkol dito. Opo, para bang hindi nagtutugma kasi ang kanyang paliwanag from April 20, which is ngayon ay April 21 hanggang Mayo 4 ata, no, ay magpapa-angioplasty surgery siya. Mhm. Tapos naglabas siya ng video. Tumutugma ba na merong kailangan ganun sa kanya? Or kung babasahin mo yung mga komento, nako, baka hindi na babalik yan sa Pilipinas kapag nakalabas. Tapos natunugan ng siguro, sabi naman ibang netizen, baka natunugan ng ibang mga kasabot. Kaya wag payagang makaalis. Of course, karapatan niya, preferensya niya, meron siyang resources kung nais niyang gawin ng procedure na yun doon sa ibang bansa, ano niya yun, karapatan niya yun. Pero hindi itong procedure naman na to, Sir Admar, sa pagkakaalam ko hindi naman na rin din magpapahuli ang ating bansa at marami nang mahuhusay na doktor at ospital dito po sa atin sa Pilipinas. Pero surprisingly, yung pattern nga na bakit gano'n na parang mahaba kasi ang pagkakaalam ko kapag natapos yung procedure na yan kung talagang may need na magpahinga isang linggo pwede ka na ulit na makabalik kasi parang walang nangyari sa iyang pagka natanggal na yung bara assuming na yung dahilan niya talaga pero yon pahayag ni Ombudsman Boying Remulla talagang parang bakit gano'n yung pattern na nakikita natin na kapag merong mapapanagot, para maiwasan na maging Zaldico issue ulit ito na eto na, parang parating yung isa, aalis naman yung isang idinadawit din. So ako, mahalaga na talagang magandang move at saka talagang ako, talagang dapat na tamang naging desisyon ng ombudsman na hindi payagan ang pagpapaalis.
Pero kung babasahin natin between the lines, kasi nabanggit niya yung mga mga pangalan, kung sino nga ba, saan ba dadaan, paano ba kumikilos ang pagbabudget hanggang sa pag-i-implement ng budget. Pero parang maano mo na parang kung i-analisa mo, parang ang sinasabi ay hindi lang ako yung dapat na pansinin dyan. Dapat meron din dyan sa executive. Meron din dito sa legislative. Marami namang mga nag-aano dyan. Di ba? Parang ganun po, Prof. Yun din yung basa mo. Tingin ko, ang basa ko din, Sir Admar, no, calibrated muna yung kanyang mga pahayag kanina. At tingin ko kapag mas lulmalim pa ito, mapipwersa siya na mas magsalita pa at maglabas na ng resibo at ilahad na ang kanyang nalalaman. So kung meron man, tingin ko at sa aking pananaw lamang, ang susi dito na unang-una si Saldico. Pero ang tingin kong importanteng personalidad dito na talagang nakakaalam din ng nangyari ay of course si former Speaker Martin Romualdez at Senate President back then, Chis Escudero, kasi the bucket stops sa kanila sapagkat sila yung nag-a-approve. So, counterpart ng dalawang yan. I will suspend judgment kung, of course, on the other hand, kung mayroon bang iba pang dawit o may galing ba dyan sa Malacanang. Pero the bucket stops from both leadership ng House of Representatives at saka Senate. Pero yun nga pag tinitignan mo yung kanyang pronouncement, very calibrated, tingin ko kapag mas lumalim pa, maaaring mapuwersa siya na maglabas ng resibo at talagang ilahad na kung ano yung kanyang nalalaman. Pero ako Alam mo, ito yung magandang sinasabi nitong political analyst. Napakatama ho ng kanyang sinasabi na dapat po talagang makauwi si Zaldico para malaman natin yung totoo. Ako, ang punto ko naman dito, medyo delikado yan. Hindi natin alam kung ano magiging ex-deal nila pag uwi dito. Baka mamaya pagdating dito bumaligtad dahil no choice, di ba? No choice siya kung hindi pilitin o bantaan, di ba? Ako, may nagsuggest na pwede naman kasing kahit doon, naka-detain. Pero sabi nga ni Spokes Roque, hindi naman daw totoo. Kahit saan na payagan na ng Blue Ribbon Committee na siya ho ay mag-online. 'Di ba? Hindi ko maintindihan bakit ayaw payagan na online na lang yung kanyang testimony. Tanungin siya online para sa safety din ng tao at mas malaya siyang makapagsalita. Kasi alam mo, totoo talaga na ang isang tao pagka nasa ibang bansa lumalakas sa loob niyan. Kasi alam niya safety siya. Pero pag pinauwi mo yan dito, baka ikulong lang yan, ipitin sa kulungan, at maging madriaga yan. Baka biglang ituro na si Pangulong Duterte sa corruption sa 2025 budget, di ba? Ang taong nagigipit, sa bakla kumakapit, hindi. Mali. Ang taong nagigipit, kung saan-saan na lang kumakapit yan. Di ba? Kaya mga kababayan, ingatan po natin. Ingatan po natin na sana kahit nandyan siya sa ibang bansa, payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon Committee. Pwede naman po yun Ito si Lacson halatang may tinatago sa bagay. Diba? At ngayon, pag-usapan lang natin ng bahagya ang program bills. Kasi yan ang talakayin ngayon sa Kamara, sa Supreme Court, yung unprogrammed bills na sinasabi. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
natatakot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang